Congratulations, you've just made one of the best choices of your life. You are on the right path now. Welcome to the future. Welcome to the The future. world is in financial disarray. Currencies failing, economies in wild flux, jobs being lost. But what if you... What's up mga ka-alien? Ito naman po muli, Jersab, the crypto and forex trader. Oh, musta? Nandito na naman ako sa lugar na kung saan napakaraming natutulog. Oh, mga tulog lang yan. Yung favorite kong pinupuntahan. Marami din dito nagja-jogging tulad ko. Para mabawas-bawasan ang fats natin. Tsaka mabawas-bawasan ang stress. Stress ng market. Natatalo tayo. Dito tayo. Lakad-lakad lang. Oh. So, ano na? Mustahan tayo ngayon. Kamustahan tayo mga ka-alien. Habang naglalakad tayo. So, yun nga, no? Walang nangyari sa usapan ng Vice President ng Amerika. Vice President ng Amerika at ng kabilang panig, no, ng mga taga-Iran. So, yun nga kasi grabe biruin mo ang ano nila, no? Yung mga gusto nilang mangyari. Sige, peace talk o whatever, walang gera. Pero yung demand nila ng mga Iranian, mga ka-alien, grabe. Alisin yung mga tropa o troops ng mga Amerikano sa Middle East. Yung mga kampo-kampo nila, o yung mga nandyan yung mga nakapalibot na nila, mga kasundaluhan. Tapos, kailangan kontrolado nila ang Strait of Hormuz ng Iran. Sa kanila yun. At hindi sila pagbabawalan ng mga nuclear, di ba? Parang talagang hindi pwede yun, lalo na kung ang kausap nila si Daddy Trump, di ba? Di ba? Ano na lang, hindi nga sila nagkasundo ng Vice President yun yung mga ka-alien. So, ayun, bagsak ang market, angat na naman ang market ng oil. Diba? Gawa nila yan style na yan, gusto nilang kumita, kaya ganun. Dadrama sila, tapos papasukin ng advance, kita sila, di ba? Halimbawa, gera, o di pa gera, angat ang oil. Before that, bumili na sila, di ba? O, ang ingay ng tricycle. No, before ng gera, bumili na silang bilyon-bilyon na oil. O di, pag angat ng presyo, kita. Ngayon, pag pistock, bababa. Kunwari, ang presyo ng stocks ng oil. Tapos sinort nila yan. Alangan naman. Yung dalawang anak ni Trump, si Barron at si Eric, ay nako, ang laking kinikita niya sa stock market. So gawa nila yan, style niya yan. Yan talaga. Yung laro ng mga billionaire, mga ka-alien, no? So ngayon pag-usapan natin ang mga nangyayari ngayon, di ba? Itong Clarity Act Bill, talagang 90% na ma-approve. Ako sa tingin ko, yung iba sabi ngayon daw April. Ako hindi, 'di ba? Sabi ko noon sa aking video, May yan, May. Kung hindi, mga katapusan ng April. Bakit? Kasi sa May, iba nang mamumuno ng Federal Reserve, 'di ba? Iba na. Kalyado na din ni Daddy Trump. Kaya lahat ng kamada sa stock market, alam na this, mga ka-alien. Di ba? Ganun lang yun. Ganun sila maglaro. And, sabagay, yun ang business nila, mga ka-alien. Di ba? Alam na ang gagawin nyo dyan. At tayong mga nasa crypto stocks, masayang masaya. Kasi ito yung hinihintay natin. Di ba? Ang Clarity Act Bill. Ngayon, meron tayong pag-uusapan. Kasi may mga nagsasabi sa akin, ano ba daw ang mas risky, mga ka-alien? Itong high market cap o low
o lowest market cap na stocks. Ako, based on my experience, parehas lang sila risky. Parehas lang. At kung sasabihin mong anong mas okay papasukin, parehas lang. Depende kung paano mo siya lalaruin. Depende kung magkano ang capital mo. Ganun lang yun. Ngayon, example, lalo na sa mga baguhan dyan. Paki-ano pala pa, paki-share, follow, like, and share muna itong ating Crypto Hololysis, di ba? Itong channel natin na nagbibigay ng educational about trading, stocks, crypto, at iba pa. So, ayan, mga ka-alien. Depende sa capital mo. Sige, umpisahan natin. Sa highest market cap, pagtatanungin niyo ako, hindi siya, sige, dahil maraming nag-i-invest. Di ba? So, mataas ang market cap niyan. Kasi nga, hindi siya magalaw masyado. At hindi din siya madaling babagsak kung babagsak man. Kasi maraming investor. So, low risk, kumbaga. Pero hindi ibig sabihin na wala ng risk. Kasi nga, sample ko yung Luna, grabe sikat-sikat nun. Yung token ng FTX exchange dati, na sikat din exchanges, FTT. Ang taas-taas ng presyo nun. Ang daming investor nun. Bakit tumalintong? Ang taas ng market cap nun. Ngayon, ito, Pi. Pi. Sige, so bago tayo. Nang nilaunch ang Pi, nasa $3 yun. Parang pumalo yata ng 3 to mahigit 4 to 5 billion yata ang Pi nun. If I'm not mistaken. Pero ano nangyari sa Pi ngayon? Bumagsak. Yung $3 naging point something na lang, 0.1, di ba? At yung market cap niya bumaba din, naging 1 billion market cap. So ibig sabihin, kahit nasa taas pa ng market cap, kasi ito yung sabi nilang iba, pag masyadong mataas ang market cap, safe. Hindi din. At ang negative dyan, pag masyadong mataas ang market cap, ang hirap itulak niyan. Ang hirap. Bakit? Halimbawa, ito, XRP. XRP, ngayon is $1.3 kasi parang 3, bumagsak 1.3. Para dumoble ang pera mo sa XRP, kailangan may papasok na another 1.3 billion, Ganun ba kadali yun, mga ka-alien? Diba? So hindi. Hindi pala 1.3 billion ng market ang sa XRP, hindi pala. Nakalimutan ko na. Basta gano'n, halimbawa gano'n. Kung ang isang stocks ay 1.3 billion, kailangan may papasok na 1.3 billion na naman para dumoble ang ang pera mo. So hindi gano'n kadali yun. Lalo na billion. So mahirap siya pagalawin. Tulad ng Bitcoin, di ba? Kung ang capital mo napakaliit ng capital mo, sabihin natin 10,000, 20,000, 50,000. Para dumoble yan, ang Bitcoin ngayon kasi bumagsak ng 60, kailangan may papasok na mas malaki, billion. Para dumoble. Kailangan yung Bitcoin maging 120 para dumoble lang yung 10,000 o 20,000 mo o 50,000 mo. Okay yung dumoble, pero kung dodoble naman siya ng 4 years, 3 years sa paghihintay, ay wala din. Pangit din, di ba? Mag-invest ka na lang sa hotcake.
Ganun ang ibig sabihin ko mga ka-alien. Ha? So, napakalaking market cap, napakataas. Sabihin na natin, hindi masyadong risky kasi hindi masyadong magalaw, hindi babagsak ng madali. Pero yung kita mo, maliit naman. Lalo na kung kapital mo lang 5,000, 10,000, lalagay mo. Kasi hintayin mo for 4 years kasi isang cycle yon, 4 to 5 years. Isang kita mo lang times 2, wala eh. Kaya, hahanap ka ngayon na mas murang token at mas maliit na market cap. Bakit? Ito na, dito na tayo sa low market cap. Okay. Low market cap. Masyadong risky. Magalaw. Bakit? Konti pa lang kayong investor. Diba? Konti pa lang. Pero, pag may pumasok at nag-viral ang token na yan, kahit 10,000 lang nilagay mo, kahit 5,000 lang, sabihin natin, ang market cap is 1 million market cap ng isang token. Ang daling paliparin yan, yung 1 million market cap. Pag may pumasok dyan, tatlong mayayaman bilyonaryo, naglagay ng tagba 1 million. Eh, di ba? Angat agad. Ha? From 1 million market cap, ang daling paliparin yan sa 10 million market cap. So, ano mangyari? Times 10 agad ang pera mo. Oh. Di ba? At kaya yung paliparin na in just in 1 hour, in just in 1 day, depende sa narrative, or in just in 1 week, or 1 month. Magta times 10, times 20, times 30, yung iba pa nga, in 2 months, times 50. Meron pang magta times 100. Oh, tulad ng Pepe, grabe yun. Yung Dogecoin, yung nag-uumpisa pa lang ang Doge. Nagsimula yun, pati yung Shiba Inu, nagsimula yun sa wala. Zero market cap, may pumasok, naging 100,000 market cap, nag-million market cap, hanggang nag-billion market cap. Oh. Eh kung nakachamba ka, nakapasok ka pa sa mas mababa pa, 100,000 market cap. Oh. Kahit 5,000 pesos mo o 10,000 pesos mo, kayang umabot ng milyon yan. Kapag lumipad at ginaya niya yung Pepe, yung Doge, yung Shiba, diba? Rookie, yung mga nagbi-billion market cap ngayon, oh, lumipad ganun kataas. Ibig sabihin ko po mga kaibigan ganito, not a financial advice ha, baka sabihin nyo naman, magkamali kayo, bili, sisisihin nyo ako, kanya-kanya tayong bili. Ay, kaya tayong benta. Ako, educational purposes lang po. Ha? Mga ka-alien. So, ganun. Kung ang hanap mo ay kikita ka kaagad na hindi ka aabutin ng ilang taon, whatever, pasukin mo ang low market cap. At kung maliit lang kapital mo, mag low market cap ka. Kasi, walang silbi yung 5,000, 10,000, tapos doon ka papasok sa Bitcoin. Wala. Wag na lang. After 50 years mo lang yung kunin pera mo. Ganun lang po mga ka-alien. So, ibig sabihin nun, mabilis itulak ang nasa mga mabababang market cap. Risk, yes, pares may risk. Pero, saan yung may potential at mas magbabago agad ang buhay mo? Ha? O, katulad nga na, eto, bonus ko to ha. Noona, inano ko to. Wala muna tayong bolang kristal. Wala muna. Ito muna, medyo umiinit ngayon. The LMAO. Yung emoji na token o LMAO. Nasa 121 to 170 market cap pa yun ngayon. Pabalik-balik. Oh. Tapos naglagay ka. Kahit 10,000 lang dyan. At pumalo yan ng 1 million market cap. 1 million lang. Wag na yung 50 million, 100 million, 1 billion. Wag na. 1 million market cap lang. Times 10 ang pera mo. So yung 10K mo, may possible magiging 100K. Ngayon,
sa hindi masyadong matagal. Ngayon, yung 10K mo naman ngayon yan, ibili mo yan ng Bitcoin at hintayin mo yan, kahit mag 4 years pa yan, kung papalo na si Bitcoin ng from 60 to 120K, doble lang yan in 1 year, in 4 years. Ganun ho. Kasi napakataas na ng market cap. Di ba? So, naintindihan niyo po mga ka-alien, anong magandang pipiliin? Ganun po. Oh, parehas risky, ang low at ang high. Pero saan ka mas madaling kikita? Saan ka magbabago agad ang buhay mo? Di ba? Ganun lang yun. Kasi, pag pinasok mo natin yung stock market, lalo na itong crypto trading, syempre, mag-aim ho tayo ng malaki. Ano pa? Huwag ka nang pumasok dito kung hindi ka mag-aim ng malaki. Magbenta ka na lang hotcake, banana Q, puto dyan, puto kutsinta sa tabi-tabi. Yun na lang. Diba? So, kung gusto mong magbago ang buhay mo, ganun po. Hahanap tayo ng maganda, may magandang narrative. Diba? May sisikat, may maraming masiglang community na token na talagang patok. O, lalo na ito itong LMAO not financial advice. Kanya kaya tayong bili. Pero pag kumita, laki naman. Pajikas. And then, joke lang. So, ganun ho, you know, LMAO, maniwala kayo. Emoji token yan. So, yun lang po. Ang advice ko. No? So, ano ang mas maganda? High market cap o low market cap? Same maganda. Depende sa capital mo. At depende sa ugali mo. Depende sa taste mo. O ba? No? Kung mataas ang price, patience mo o madali ka lang makontento. Kontento ka na sa times 3. Sige, doon ka sa highest market cap. Yan lang yun. So, ganun lang mga ka-alien. So, ayan, magpapaalam muna ako, no? So, ito naman ulit. Paalala lang, it's not a financial advice. Ito po si Jersab, the crypto and forex trader. Paalam, pansamantala.